sa atin lahat. Siguro naman kahit papano nakikita ho ninyo ang mga komento ng netizens sa aking pananaw at sa aking pag-obserba nung mga nakaraang araw simula nung nakaraang linggo. Parang nagkaroon ng mini revolution ang organic netizens. Mini revolution organic netizens. Underscoring supplied organic. Sapagkat nakikita ko, nababasa ko, napapanood ko, hindi mga troll, mga organic na dati hindi nagsasalita, ngayon ay nagsasalita. Dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura. Dati reserve ang pagtingin sa Senado, ngayon napakatindi ang pagtingin sa Senado. Ang una ho namin gusto sanang maramdaman sa inyo mga senador, halimbawa ho, kapag ka hubay nagkakausap-usap kayo, kapag ka nagkakasama kayo pagkape or break time ho ninyo sa Senado, may mga senador hubang nagsasalita rin na nakakahiya itong nangyayari sa atin. Lumalabas ho ba yung pananalita at naririnig niyo ho ba sa ilang kapwa niyo senador the last few days? Yes, totoo yan. Aminin man namin o hindi, talagang mababa ang pananaw, ang perception ng ating mga kababayan sa Senado sa ngayon. At yun nga nakakalungkot, organic na nga eh. Mapapansin mo naman control, mapapansin mo po organic. Ang mga nagsasalita na ngayon, yung mga dating, yun nga, sabi mo Cesar, hindi kumikibo, pero ngayon talagang napipilitan sila dahil yung silakbo ng kanilang damdamin, gusto nilang ilabas sa pamamagitan ng kanilang panunulat o kaya pagsasalita para magpahayag ng kanilang damdamin ng tungkol sa Senado sa ngayon. So, paano, I'm sure nag-uusap-usap din kayo eh. Minority, majority, or ilang senador. Anong naisip niyo paano i-rebuild ang imahe ng Senado? Kailan mabago yung una-una, tama yung Cesar, no? Yung huling-huling caucus namin, kaming group of 11. Kasi doon namin sinemento, ika nga, yung aming tayo, yung aming tindig, na hindi kami, kung makipag-ugnayan man kami sa kabilang grupo, doon sa majority bloc, ilan sa kanila, ang non-negotiable sa amin, si Senator Sherwin Gatchalian, yung aming itatalaga na Senate President. At least in the meantime, or for the meantime na merong kaguluhan sa Senado. Kasi sa aming pananaw, si Senator Sherwin ang pwede maging acceptable, hindi lamang sa aming minority group of 11, kundi sa ilang senador sa mayorya sa ngayon. At yun ang laging, yung parang highlight lagi ng usapan namin, maski saan mapunta yung aming conversation. Pauwi kami doon sa kailangan itindig natin, ibangon natin yung integridad, yung dignidad, yung reputation ng Senado. Kasi talagang napakababa sa ngayon. Alright. Walang duda na kapag yung pangalang Win Gatchalian ang kumbaga Solomonic solution para magkasundo ang minority at ilang miyembro ng majority at magkasundo para i-rebuild ang imahe ng Senado. Sa pag-uusap nyo bang yan? Nagkakaroon na rin ho ba kayo ng consensus na let's learn the lessons of the past and let's not repeat it, which means halimbawa, when rebuilding a Senate, it's not only changing the guards, pero kung yung sistema yung sistema na naging SOP sa Senado na nalalaman at yan ay nalalaman dahil sa inyo, halimbawa, nag-a-allocate ng mga pondo na pinaghahatian ng mga senador na parang pork barrel, Senator. Is that a non-negotiable this time kung sakasakali na maging triumphant ang rebuilding team ng Senado? Beyond changing of the guard, no? Ang talagang primordial concern namin kasi hindi lang yun dahil sa Solomonic, dahil alam namin qualified si Senator Sherwin. Alam namin na kaya niyang dalhin ang Senado doon sa magkakaisa-isa, magkakaroon ng United Front against all the issues na bumabalot sa Senado ngayon. Yung tungkol sa pag-allocate ng mga projects ng pondo, that's quite a sensitive issue para malalay na naman talakayan sa aming mga caucus. Pero ako, at saka yung iba sa amin, binibring up namin yan eh. Kasi nga, dahil doon sa nangyaring 2025 budget,
nasa pananaw ng ating mga kababayan. At ito naman, hindi na pwedeng pagdebatihan pa. Yun ang worst national budget of all times. Dahil nga, pagkalaki-laki ng insertions, pagtaos dyan na nga nagkaroon ng katakot-takot na usapin. Pag-usapan namin siyempre, medyo sensitive ding issue yung tungkol sa mga flood control projects na may nung nasangkot kami mga kasamahan, plus yung mga iba pang issues. So, doon kami naggagaling, although hindi maalaliman yung aming diskusyon, pero by and large, pagka yung nag-usap kami na ano magandang gawin para may bangon yung dignidad, integridad ng Senado, doon din kami papunta. So kaya nga nag-iisip kami, wala kaming mga ibang issue yung nagpapalabas sila ng tungkol sa CONAS, kaya raw gustong magkaroon ng change ng leadership dahil papunta kaming CONAS. That's BS, Hindi totoo yun. Hindi namin napag-usapan yan Sa dami ng caucuses naming minority, wala kaming pag-uusapan tungkol sa CONAS. Tapos yung mga ibang issues na kung saan, paano at sasalba dahil na-highlight ito noong May 13 Saka naman nakakita ng nagkakaroon ng putukan dahil sa isang miyembro. Right. Ako ho ay nagtatanong hindi bilang isang anchor but also as a citizen of this republic. At ang maikli at simpleng background ko ako ho ay nag-cover ng 1987 to 92. Nung panahon na ho yun, ay walang internet, walang cellphone, walang Viber, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram, YouTube, walang Facebook. Therefore, ang trabaho ng mga Senate reporters noon face-to-face sa bawat senador. At during the 8th Congress, 16 senators, mga lawyers, mga responsable from Hubito Salonga, Tito Gingon, Neptali Gonzales, Edgardo Angara, Teroy Laurel, Bobby Tanyada, Rene Sagisag, and down the line. Yung hindi mga abogado, pwede mo pa rin sabihing magagaling at mahusay. Kumbaga kung sa pamantayan, may takot sa Diyos, may hiya sa kapwa. Jan Osmeña, Ole Mercado, Hiherson Alvarez, Leticia Ramos Yahani, Santa Nina Rasul. Itong mga pangalang ito, nung kino-cover ko, ang tingin ko sa Senado noon, Mr. Senator, ang Senado noon ay nag-aayos ng problema ng bansa. Parang ang perception ngayon ng taong bayan, ang Senado ngayon, ang pinoproblema ng bansa. Mayroon pa ho ba tayong sapat na panahon, say in the next 2 years, para ma-rebuild, ma-turn around ang imaheng ito ng Philippine Senate? Well, hope springs eternal, Cesar. Laging nag-hope kami, hoping against hope, na talagang sa lalong madaling panahon, maibangon namin yung kinatatayuan ngayon ng Senado na talagang napakababa sa pananaw ng ating mga kababayan. So tama ka, hindi mo nabanggit si Cablas of Play, hindi rin abogado yun. Pero yun nga, yung mga panahon, inabot ko yun yung 2001, yung first term ko, inabot ko rin yan, sina Cablas, Nene Pimentel, Joker Arroyo, Ed Angara, yung mga talagang statesmen na ituturing natin, na talagang ang tingin talaga, pag nakakita ng ang mga kababayan natin ng senador, nakatingala Pero ngayon parang pag nakakita ng senador, kung hindi nga pantay para mas mababa pa yung kanilang tingin, nakayuko pa yung mga tao natin sa figuratively speaking, Cesar. Parang gano'n ang pananaw. Nakakalungkot yun. So ano ngayon ang maganda namin gawin para maibangon? Kailangan siguro pag-indulge kami sa self-reflection, isuriin namin yung aming mga sarili, individually and collectively, para pag-isipan namin paano ibabangon yung yung kapurihan ng Senado. Wala nang ginagawa sa section hall, di ba? May mga dramatics, theatrics, tapos nagkakasigawan. Kami nung araw medyo may sigawan din, pero pagkatapos ng debate, nagkakamayan Pagkatapos ng aming nag-break kami, nag-break kami sa session, pupunta kami sa lounge. Pagkakasama kami sa isang table, nagkukwentuhan kami. Minsan, issues pa rin pag-uusapan, pero friendly at saka high level yung usapan. Nakakalungkot nga ngayon, na bakit ganyan na nangyayari. At saka, bakit nga, ewan ko, kasi mahirap sagutin ang maraming katanungan. Pero talaga ang bottom line, mag-self-reflect kaming lahat, collectively and individually. At pag-aralan namin, suriin namin, saan ba kami nagkakamali at paano namin maitutuwid.
Maganda ho yung nabanggit ho ninyo, self-reflect ang ginawa ho ni Senator Salonga, Senate President Jubito Salonga, after the 1989 coup attempt, about 6 days coup attempt. Pagkatapos ho noon, ang ginawa ng Senado, dinala ni Senate President Jubito Salonga ang mga senador sa Pansol, Laguna. Nagkaroon sila ng workshop. Medyo madalas ang workshop noon. Baka nga ho, tama ho kayo. Baka nga it's about time na mag-workshop muna ho ang mga senador. By the way, hindi ko ho nabanggit si Cablas Ople sapagkat pumasok siya nung 9th Congress. Si Raul Roco, Arturo Tolentino, pumasok ho sila nung 9th Congress 1992 to 1995. Going back to the Senate now, tama ho ba ang understanding ko na yung galit, inis ng organic netizens? Kanina narinig ko pati yung business leader sa Pampanga ay nagsalita ng pagkukondina at napakaraming ganyan, mga student councils, mga civic organizations left and right, stating their manifestos condemning the Senate kung ano ang nangyari. Sir, ito ho bang itong nangyaring ito, tama ho bang understanding ko na itong galit na ito ay hindi lang doon sa nangyari last week, kundi ay bahagi ito sa kabuuan ng nagaganap evolving the Senate kung saan ang mga senador ay nasasakdal sa matinding corruption issues, Senator? Yun sa tingin ko isang napakamalaking dahilan, yung corruption issues. Alam mo yung mga ibang mga misdemeanors, hindi masyadong pinapansin na yung ating mga, sabi mo, mga organic na mga netizens. Pero pag dumating na sa sabdulan na yung dapat nagbabantay, yung parang nag-check and balance sa executive, sa judiciary, yan ang papel ng Senado sa ng buong Kongreso. Sila pa ngayon nasa sangkot sa katakot-takot bilyon na pag-uusapan, hindi na nga 100 million. Noong araw nga, di ba, nung buhay pa yung pork barrel, hindi pa na-declare na ang constitutional, 200 million per senator, 120 million or 70 million per congressman. Kung kailan na-declare na ang constitutional, umabot ng billion, hindi lamang billion, tens of billions bawat isa. Saka naman nakakita ka, Cesar, nung pabalik na kami yung mga bagong nahalal uli noong 2025. Parang makakarinig ka na yung kategoryang hampas lupa, yung slap soil ang tawag nila, billion pa rin yung alokasyon. Tapos yung patay gutom, yung sinasabing dead hungry, billion pa rin yung alokasyon. Doon kami nagulat Samantalang noong may pork barrel, 200 million. Pag umabot ka ng 500 million, medyo namamanghana yung mga tao. Pero ngayon, yun talaga yung isang napakahirap tanggapin sa aming sarili. Kaya sabi ko nga, maganda yung nabanggit mo kanina na siguro mag-retreat muna kaming 23, dahil yung pang 24, hindi naman talaga lulutang yun. At least, pero initiative ito ng Senate President. Alam mo kasi ang nangyari, dati ang Senate President treats himself and he is being treated by his peers as the Senate President of all, whether minority black or majority black. Pero ito mga nakaraang mga panahon, para bang yung Senate President, parang siya na lang yung Senate President ng mayorya. Medyo hindi na maganda yung transition, yung transformation. Diba dapat ibalik natin na pag na-elect ka ng Senate President, Senate President ka na ng lahat ng 23 others. Hindi nung kung sino man yung majority. Napansin ko noong Senate President si Tito Sen, wala pang tawag na all senators caucus na merong representative o kung meron man isa, dalawa ang minority. Hindi nag-a-attend. Hindi dapat yung kami, tatandaan ko na nung panahon ng yung mga Senate President pa nung inabot namin noon, si Senator Drilon, Senator Villar, yung mga dating Senate President na inabot namin. Kapag tumawag ng all senators caucus, lahat kami present. Lahat kami nagko-contribute sa discussion. Kung ano yung mga hindi pwede matalakay sa floor or openly, doon namin tinag-uusapan. Pero lahat kami nandun. At magkakatabi kami, hindi mo ma-distinguish sa arrangement ng upuan, sa seating arrangements, kung sino yung majority, minority. Kasi magkakatabi, halo-halo. Pero ngayon, pag nasa lounge kami, kitang-kita mo kung sino yung majority, kung sino yung minority.
At hindi ho siguro kayo magtataka, Senator, kung maraming netizens, organic netizens ang pagkaka-describe sa kaganapan sa Senado ay parang mga bata. Parang mga bata. At tulad niyan, Meron parang... kang ganung komentaryo, tama. Nakakalungkot, sipin mo sa halip na, alam mo, senatos, di ba, wise, mature men, yung sa road ng araw. Aha. Pag sinabing senatos, ito yung institusyon ng mga wise at saka mga mature na mga statesmen. Pero yun nga, pag nakarinig ka ng komentaryo na para mga bata, edi parang naging playground yung Senado. Sa halip na, yun nga, nasa pedestal na sa tingin ng ating mga kababayan. You know, it pains me na magsalita ng ganito dahil member ako ng Senate. Pero I cannot also help but, you know, share the sentiments of your sentiment and the sentiments of netizens. Sabi mo, organic na ito eh. Hindi doon yung usual na troll na pag tinignan mo yung kanyang profile, isa yung follower, 0 yung follower, 2 yung follower. Ito, ano eh, totoo na to eh. Totoo mga tao na ito na yun nga, dating hindi kumikibo, para kumbaga sa palayok, sa sinaing, umapaw na yung sabaw eh. Umapaw na yung tubig at hindi na kaya. Kumbaga sa bulkan, talagang sasabog na, mag-e-erupt na. Kasi nga, punong-puno na ng init, punong-puno na ng galit sa loob. Tama ho. Nabanggit ko ho yung parang bata. Saan ho ba kayo nag-aral ng elementary school, Senator? Sa Cavite, tama ho ba? Cavite? Yes, Grade school? doon sa aming barangay, sa Bayang Luma, sa Imos, Cavite. Alright. Sa nung mga grade school ho tayo, pagka nagtatampuhan yung mga classmates natin, nagkakatampuhan sapagkat hindi nagkabatian, hindi nagkakakumustahan, hindi sinasabi yan sa panahon ng recitation sa loob ng classroom. Sinasabi yan during recess o sa labas na ng kwarto. Dito sa loob mismo ng Senado, inihayag ang tampuhan. Kaya hindi natin masisisi ang mga kababayan natin. Parang mga bata ito. Anyway, on a more serious, Senator, I need to ask you this question, Senator. Kayo lang ho ang nakakitaan ng mga kababayan natin na hindi natukso sa pork barrel. At kayo rin ho ang nakakitaan sa mga mambabata sa Senado, maybe sa House, wala ho kaming narinig na hindi quote-unquote nag-avail ng pork barrel. Naalala ko po si Joe Taruk dito sa upuang ito nung dekada 80, tinanong na si Congressman Joker Arroyo ng Makati, Mr. Congressman, bakit hindi ho ba kayo nag-avail ng Countrywide Development Fund? CDF pa ho noon. Ang sagot ni Congressman Joker Arroyo, dating Executive Secretary, later became a Senator in the 90s. Sabi na, Joe, hindi ko talaga kinuha ang Countrywide Development Fund sapagat sa mga Makati Councilor as may mahigit 21 million pa ang kanilang CDF, samantalang ang congressman noon ay 16 million lang. That was during the 8th Congress. Ang Countrywide Development Fund ng mga mambabatas was only about 15 to 16 million. Ngayon ho, billion na. We are talking about rebuilding the Senate. Wala ho bang seryoso sapagkat maliwanag naman ho ng punot dulo ng kaguluhang ito ay sabi ng aking political science professor sa NDCP, he who gets what? Ibig sabihin, what's in it for me? Yung naghahati-hati ng pwedeng i-allocate kung saan-saan. Ang more serious question now, Senator, and I have to ask these questions to you, ready na ho ba kayo? Napakiusapan yung mga senador na i-give up na itong pork barrel system para tuluyan ng ma-rebuild ang image ng Senado? At least meron kaming ginawang hakbang na pangunang hakbang. Ito yung sa tingin ko, isang malaking accomplishment ng liderato ni dating Senate President Tito Soto. Nagkaisa kamo noon dahil si Senator Sherwin Gatchalian ang chairman ng Committee on Finance. Meron kaming pagkakasunduan noon na maging transparent all the way. Yung buong budgeting process, gawin namin transparent. From of course, yung net, hindi namin saklaw yun. Pero simula pa lamang nang nagkaroon kami ng budget deliberation sa komite, sinimulan na namin yan, gawin namin transparent, naka-open, nasa website, at lahat ng amendments, aka insertions,
dapat matukoy kung sino yung nag-introduce ng amendment. Nang sa ganon, meron tayong pagtuturuan kung sakali mang magkaroon ng aberya yung mga proyekto na pinopose o galing sa amendment ng bawat mambabatas. No, dangan nga lang, siyempre, bicameral conference, hindi lahat nasunod yun. Pero kung susundan lang natin sana yung naging move ng at naging mood ng Senado noon, papunta na kami sa transparency ng budget eh. Kasi nanggaling na kami doon sa flood control anomalies na kung saan wala na tayo ibang pagtutuunan ng pansin kundi gawin natin transparent yung ating budget, pagpasa natin ng budget. Nandoon na kami. Sana masustain yun. Kasi pagdating ng SONA sa July 26, bibilang ka ng 30 days, nandiyan na naman yung National Expenditure Program at tatalakayan naman ng Kongreso. Ako, nagtiwala kami nung kay Tito Sen kasi nagkaisa-isa kami noon sa Senate na gawing transparent. Of course, may mga mangilan-ngilan na ayaw pa rin magpa-identify. Pero ako mismo, natatandaan ko sa interpellation ko kay Senator Gatchalian noon. Talagang I made it a point na gagawin natin transparent itong budget. Man lang, at least, up to that point. Hindi natin maiwasan yung mga kasama natin na meron silang mga constituencies na gusto nilang bigyan ng pabor, no? Mag-introduce sa amendment. Pero at the very least, tukuyin natin sino yung senador na yon. Yung una nga naming debate dyan, sabi niya, mahirap gawin dahil na i-identify daw kung sino yung proponent. Kasi yung iba sa mga kasama namin, ano lang addition lang para bang ayaw nilang maghanap kung saan kukunin. Ako ng trabaho ko tagahanap. Sumusobra na yung nahanap kong pagkukunan nung during the time of Senator Legarda as Finance Committee Chairman at saka yung mga sumunod sa kanya. Sobra yung aking binabawas kaysa doon sa aking, nagre-run din ako noon pero halimbawa, veterans sa Veterans Hospital o kaya sa DND, PNP o kaya sa DICT pero institutional lahat. Kasi hindi naman ako, kumukontra ako lagi pagka sinabing separate pa yung institutional amendments kaysa sa individual amendments. Sabi ko, anong define individual amendments? Di ba dapat ng ating amendments na introduce institutional na ito ni-request ng ahensya dahil hindi nasama sa NEP? Yun ang lagi namin tingnan, whether sa caucus, whether sa plenaryo, yan lagi yung line ng interpellation ko. Sa panahon ni Senator Sherwin, saka ni Tito Sen as Senate President and Finance Chairman, papunta na kami dun eh. And I hope sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, masustain na yung ganon na kami na yung maging halimbawa na parang pagdating nga sa pagitan ng dalawang houses, kami na yung parang pinaka-big brother na tinitingala nila para sa pagbalangkas bandang na national budget, maayos. Alright, last question, Sir Ping. Meron ho bang changes sa pagbabalik ng mga senador sa Senado? In the works, kasi ganyan naman talaga eh. Sabi ko nga, parang rebellion yan continuing crime yan eh. Na yung minorya, mayorya, wala naman permanente dyan. Yung members ng yung minority block, sigurado magpaplano yan kung paano naman sila maging majority block. Yun ho bang in the works na sa 70-80% na? Kasi napakanipis, precarious yung 12-11 eh, kasi wala nga Senator Bato. Maski nga hindi magkaroon ng change ng leadership ng Senate presidency. Isa lang yung tumawid. Kami na yung masusunod sa floor eh, yung new majority. Kasi majority yung numero, 12 against 11. Sa pagpili pa lamang ng chairman o chairpersons ng mga komite, ang masusunod yung new majority na hindi kanila yung Senate President. Kung dalawa yung tatawid, of course, palitan ng Senate President. Pero isa lang yung makatawid, no? Ang ibig sabihin doon, parang virtual Senate President, yung minority leader. Kasi lahat ng motions, at least mga major issues, na magkakaisa yung members na majority block, at saka pag-chair ng mga committees, mapupunta sa mga majority block na hindi kanilang Senate President. So ang maging situation, awkward and unique because the Senate President parang relegated na lang siya as a presiding officer, period. What will break the camel's back, so to speak? Konsensya? I hope, ayoko naman sabihin na, baka naman sabihin, titignan ko sila na walang konsensya. I just hope na
merong mga kasama kami na dati naming kasama, no? Kasi lipat-lipatan lang naman yan na ma-realize nila yung kinasadlakan ng Senado sa ngayon at maisip na ano ba maiko-contribute ko para mabago yung takbo sa Senado. Baka sakaling gano'n ang pumasok sa kanilang isipan at magbalik loob. Sabihin natin magbalik loob. Kung hindi man, yung mga dati na talagang nasa majority sa kampo nila, makaisip na itry naman natin yung ibang leader na baka sakaling, bagong leader, fresh blood, si Senator Sherwin. Baka naman sakaling pumangat yung integridad, yung dignidad ng Senado. Alright. Sir Ping, maraming salamat po at marami kaming napulot sa paliwanag ho ninyo sa umaging ito. Magandang umaga po. Thank you. Good morning. Mapanuri, di mapanira. Sir,